Wala talagang tatalo sa aktual na pagko-content kung gusto mo mag-improve. Oo, pwede mong gawin yung manood, magbasa ng mga tips kung paano gumawa. Pero delikado kasi yan habang tumatagal. Imbes na maging klaro yung idea mo paano gumawa ay baka lalong lumaki yung pag-aalangan. So wala talagang ibang technique dyan kundi kung gusto mo talaga mag-content ay gawin mo na ora mismo. Bakit? Kasi pag may content ka na, ibig sabihin may produkto ka na. Kung may produkto ka na, ay may isang aktual na bagay ka nang tinitingnan. Makikita mo sa produkto mo kung may mali o kaya kulang na pwede mong baguhin next time. Halimbawa, may content ka kahapon, nakita mo, ganun pala, may kulang. Kaya yung gagawin mong content mamaya o kaya bukas, ay babaguhin mo na yan. So over time, habang inuulit-ulit mo yung paggawa ng content, nag-i-improve yung pamantayan mo sa paggawa ng content ay tumataas. Pangalawa, yung platform kung saan mo ina-upload yung contents mo ay may tinatawag yan silang analytics. Yan yung mga numero kung ano yung performance ng content mo. Kung pula, pababa, may kailangan kang baguhin. Kung green naman, may kailangan kang i-improve para tuloy-tuloy yung pag-angat. Ibig sabihin, pag wala kang upload na content, ay walang datang ibibigay sa iyo ang platform. Sa madaling salita, yung personal na impression mo sa mga content mo, pag sinamahan mo yan ng data mula sa platform, ay isang mabisang tool para makita mo kung saang direksyon o anong progress ang kailangan mong gawin sa iyong content. So sana naging maliwanag yung aking sinabi at kung gusto mo talaga mag-content, gawin mo na. Kaya ko sinasabi ito ay para umangat ka, umangat tayo pareho sa pagko-content. Please follow me. Maraming salamat.